can you make intro to our vlog? Where? X-rated. Our video is X-rated. Oh my God, Lily, I didn't know you have that talent. You can dance really good. Oh yeah! Because you know, guys, Lily was a Zumba instructor like 50 years ago. Because she's 70. Since then, I have to rock myself to get out of a chair. Yeah. Oh my God. I'm sorry, I'm so loud. Drink my coffee. See, that's what 50 years of Zumba made her. Okay, so like a pause. Recommended by Probo. Hey, how is she called? Which one? George Clooney. Oh my God, guys. Lily's a refresher in our video. Always. I'm not a refresher. You're fresh. Refresher. Air freshener. Ay! Ang gulo! Talaga? Talaga. Paras did I taught you Tagalog words. Talaga and the other one when you're smelly underarm, when you have smell. Because putok. How you say very, like intense, very. Ah, that was it. That's the Yeah, but you can intensify it, right? Ah, the 45. The gun. 45. She's learning Tagalog. I will teach you one more How Tagalog. you say very? Very? Yeah. Oh, how do you say it? I mean, that's the worst. It's putok. Yeah, but very putok. Very smell. Very putok. How do you say that, guys? Can you please comment down below when the putok is so... When the putok is so putok, then you can say putok. Yeah, putok. When it's intense. Paano daw kapag intense yung putok? Anong tawag? Ah, it's called... Don't say another word. You don't have word for very too. Ah, no, we don't have that. No, we have a word for very. Mas. We call it mas. For example, if you're beautiful, maganda is beautiful. Maganda? Yeah, maganda is beautiful. When you say she's more beautiful, Mas maganda. mas maganda. Mas o menos. Mas putok. I don't know how do you say it. Like, if it's so if it's so... If it's so How do you say it? If it's very, very stinky. Super. We usually say super. Super putok. That sounds like Superman. I don't know. Guys, mag-comment nga kayo down below. Paano pag sobra ang putok? Yung Lily, you know. Super putok sounds like a new Marvel hero. Super putok. Because you know now it's summer, everybody's, you know, smelly. No, I mean Dutch. No, the Dutch people and black people. I'm not generalizing. I'm generalizing. Not everybody, but most of them. Because it's probably the line of our work. You know, we work like... We work very manually. How do you say it? We work very physically. We sweat. Yeah, I sweat. But if I feel like that it's getting shitty. Now this vlog is all about putok. I'm sorry, guys, if you're eating right now, please just skip this episode. That you do. You do that? Yes, yeah. That is just very simple. Advertisement. Look. Wait a minute. And keep yourself fresh and quick. Queen. Keep yourself clean. Clean with the new Nivea Protect and Care instructions. Sige sila, guys. May dala silang deodorant. Okay, bye. Okay, bye, Lily. Enough with your pause. It's 4 minutes already. Oh, smells so good, Lily. I know. I'm happy. You smell so good. Not like the others. Huh? Very okay. Hello. It's my vlog. She smells so good. It stays about 2 minutes. She smells so good, really, guys. Because she's foreigner here. She's not Dutch. She's... I just spray myself every
Because it's... I will talk Tagalog now. Please excuse me. Rest for a while. Chill, clear sky. Can I call my ancestors for translation? Guys, kasi ano dito sama, yung mga kasama namin halos mga lalaki. We're the only ones, kami lang dalawa ni Lily ang babae sa department namin. Lily. I know she's talking about me. Lily. Ang kulit ni Lily. Stop talking about me. No, I'm not. I'm just saying that it's only you and me. It's only you and me. You and me. You Anyway, guys. and me. Ang kulit niya, no? You and me. You and me. You. Full of energy. I'm explaining myself. Okay, and we're the only one, where am I now? Kami nga lang yung babae, guys. Tapos, I like this chair. Yeah, me too. I like this chair very much. And then, most of them are male, female. Most of them are lalaki. Kaya, physical ang trabaho namin. Kaya, mainit sa work. Nagpapawis sila. Hindi sila, nagde-deodorant. Kaya sobrang nila, sobra yung putok nila. Kaya tinatanong ni Lily paano daw sa Tagalog yung sabihin yung super yung amoy nila, yung ganon. Kaya napasayaw si Lily, siguro masakit na yung ulo niya. Lily, do you have headache with the smell? Yeah. Sumakit na ulo niya. Nasa work nga tayo for today's video, guys. Nako, ginamit ko na yung aking bike, yung bago kong bike. Hindi naman bago. Parang bike, bicycle, bicycle. Kumba? Bike! Kumbay. Whatever. Yung pinahiram sa akin na may-ari nung kung saan ako bumili ng bike. Pinahiram muna ako ng bike kasi nga wala akong bike. Finally, natapos na rin ang break namin ng Lily. Ito yung sinasabi ko sa inyo last time, guys, yung pinakamahirap na part ng trabaho. Yung manual labor na ganito, yung gagawa ka ng tinatawag nila na coker dito. Yan, kasi kailangan mo yung i-measure ng manually, tapos yung parang sa taas na yan, kailangan mo siyang gupitin or i-cut ng according sa size ng kailangan mo. Kaya medyo mahirap siya. Ganyan ang final product niya. So, ito ako sa machine, ilalagay ko na siya dyan kung paano siya gagamitin, kumbaga. At yan yung parang nasa loob, yung pampatigas, para nasa loob ng tape. Ang bilis ko, natapos ko na yung roll na yan. And then, katapos ng roll na yan, maglalagay na naman ako ng another roll. Uy, ganda ng pit ko. Wow. Tapos, anyway, ayan nga. Naku guys, 15 kilos sa ngayon ang aking binubuhat. 15 kilos yan. Promise, napakabigat at napakahirap ipasok dyan. Pag nilagay mo siya dyan, i-compute mo pa yan. Grabe si madam. I-compute mo pa yan gaano siya. Yung diameter niya, i-compute mo pa bago mo siya gawin. Tapos, scan ng mga orders. Ayan, dapat mabilis ka kasi kailangan alert ka din sa trabaho kasi nga medyo kailangan precise, alert at mabilis. Ayan yung another view. Buhat na naman tayo, mga sister. Pak. Ayan, 20 kilos. Go! Pakabigat. Ayan yung kinat ko kanina, yung kulay brown na yan. Gagamitin ko dyan sa taas. At gagamitin ko rin dyan sa baba. So, mas maganda itong machine na ito. Pinakagusto ko dito sa machine na to kasi dalawa yung monitor niya. Hindi na ako balik-balik pa. At yung scanner nga lang nasa kabila kaya nahihirapan ako. Isang order ito. Ay, nabulol na tayo. Hala! Dito sa part na ito, parang may something wrong sa machine ko kasi hindi siya yung straight na nagro-rolyo. Pag ganyan guys, kailangan ikaw din mag-mekaniko ng machine mo. Kailangan ikaw din mag-maintenance ng machine mo kasi nga dapat maalam ka sa technical, ganyan. Nag-training naman kami dyan ng mga isang araw. Tapos, lahat ng natutunan ko based on experience niya. Ayan, tinignan ko nga, may something wrong sa aking machine kaya hindi siya nagkakat ng maayos. Ayan ang aking paleta. Kasi kung wala yung paleta ko na yan, hindi ko abot yung mga blades na nandiyan at saka mga laser sa loob.
Hindi ko malinisan, hindi ko ma-align, ganyan. Hindi ko mapunasan kapag wala akong paleta. Kaya yung paleta na yan talagang nilagyan na yan lang yung pangalan yan, mga sticker sa akin talaga yan. Ako ang gumagamit. So mukhang okay ng aking machine dito. Pagbalik ko, ayan, parang ikakalibrate mo siya ulit. Ang hirap lang sa trabaho na ito kasi nga ay nakatayo ka maghapon at saka meron kayong yung order of the day, yung ganyan dapat matapos. Ayun yung kinat ko kanina. Siyempre, i-measure ko ulit ang diameter nila. Kung tama ba dun sa resibo na nasa akin. Tapos, i-compute ko na naman ulit paano ang spacing. O, tama, spacing ang tawag nila doon para sa sticker label. Ayan, sticker label na gagawin ko na to. Ang sticker label na to ay para sa milk. Sa likod ng milk yan, yung kinakat ko na yan. Isang malaking order siya, parang 300 meters kada isa. Chine-check ko rin kung hindi ko ba nakat yung mismong sticker na ididikit dun sa lata ng yan, milk. Sa likod yata yan. So, check ulit, check lagi. Tapos, kailangan mo ang mata mo. Hindi lang dyan sa final product. Kailangan nakalagay din ang mata mo, nakatingin din ang mata mo dun sa computer mo kung tapos na ba ang rolyo. Kasi meron mga rolyo din naman na 25 meters lang, may 300 meters, ganyan. Itong order na ito nga ay parang 300 meters yata yan. Ayun si Lily. Doon siya sa kabilang machine. Minsan doon din ako palit kami, minsan siya dito. Ayan, depende na rin sa experience mo kung pwede mong bilisan, pwedeng hindi, yung ganyan. Minsan, sobrang bigat ng mga rolyo na yan. Mahirapan ako, minsan magpatulong ako kay Lily, pero most of the time kasi kailangan ikaw lahat magbuhat. Ayan, natapos na yung rolyo na ito. Ayan, tapos buhat na naman tayo, guys. Ayan, ititape ko lang yan siya dyan. And then, yan na yung final product. Ilalagay lang yun sa table. Tapos, ipapak na. Yun lang. So, ayun lang. Nagiba na nga yung natin, di ba? Yung background natin. Ganun kahirap ang trabaho, guys. Ganun kahirap ang mahirap, mabigat. Kasi buhat-buhat ikaw din, no, sis? Oo nga. Buhat-buhat sa trabaho. Isa na rin yun sa naoperahan ako dahil dyan. Oo. Tiyaga lang talaga. Kasi kung di ka magtiyaga dito, wala. Tapos baka may mag-comment sa inyo, ba di kaya siya lumipat ng trabaho, yung ganun. Kasi ito na yung pinakamalapit sa amin, no, sis. Pati kay, sisteret natin. Yan ang pinakamalapit. So ngayon, tiyagaan. Pag hindi ako nirenew dyan, di hanap din ng iba. Kailangan kasi anong tawag dito? Kailangan din kasi malakas yung loob mo. Kasi kung yung mahiya-hiya ka. Walang mangyayari sa'yo. Wala kang trabaho. Marami naman, di ba? Pinakamabilis yung linis-linis. Pero naman yun, guys? Jahe naman. Mas okay na dito, buhat-buhat lang. Jahe. Kasi kunwari kung maglilinis, kung meron kasi dito yung naglilinis na pupunta ka sa iba't ibang bahay. So, dapat may kotse ka. Oo. Meron na naman ng isang building, tas malayo. Yung mga ganyan ba? Kaya mas okay ito dito, kumpanya lang. Malapit, babike mo lang, compare sa kung magbabas pa yung ganun. Pero kung hindi ako re-renew, sis. Balik ka sa Tingnan ko muna, maghanap ako ng malapit din. Kita tayo sa Liwarden. Malayo kasi, no? Malayo kasi tayo. Nasa kabundukan kasi kami. Kabundukan tayo. Ano ba yan? Saka na kami lilipat, guys, pag mag-high school na yung mga bata. Di ba? Hanggang lang din kasing kontrata ko dyan, November. Oo, tama, November. No, since November ako nag-start, no? Ang bilis ng panahon, no? Ang bilis, November magawa niya na ako siya. Na siya dyan? 2 years ka na dyan, no, sis? 2 years na, guys. Grabe. Umupo nga muna kami dito kasi, alam nyo na, pag chismisan, dapat medyo tahimik kami. Kalugaran, no? Tignan mo yung may pa-history pa dito. May dumaan doon dito tayo banda. Baka sabihin nila binibidyo natin. Ito, isa may background mo. Ay, ito pala. Ito ang history ng lugar na ito. Ano ito? Bas, hindi ko maintindihan, guys. In Dutch, mahirapan tayo. Dapat Ang ganda naman yan. Leven and Werken. History lang ng lugar na ito. Ano yan? Parang fris ang tal.
Stone of the Flats. Ay, oo, ano Dutch? Dutch, guys. Oo. Ito yung lugar. Delitse Yawa Hiyawara. Hiyawara. O, tara na sis. Gora na tayo. Gora na? Yun lang ang ano. Anong gusto mo? Ano? May dala kang alak dito. Mag-inuman muna tayo kasi ang ganda ng lugar. Oh. Diba? Diba? Parang hindi galing sa trabahong 8 hours. Press na press. Yun nga lang na mahirap lang doon kasi buhat tapos tayo ka maghapon. Yun lang ang ano, nakatayo ka. Nandito kami. Ito yung na-video ko last time, yung simbahan tapos cemetery dyan banda. Tanungin mo sila kung gusto nilang ano. O ikaw na magtanong. Guys, kung kayo papipiliin, gusto nyo rin bang ano? Kasi ang ganda ng bahay oh. Oo, diba? Kasi itong simbahan at sementeryo may katabing bahay. Kasi ang ganda. Tapos ayan, puti. Parang spooky naman, sis. Diba? Pero pinaganda nila. Dati hindi ganyan. Siyempre para mabenta siguro. Hala, may apple siya guys sa harapan. Apple yan pula-pula. Ay, wow, ang daming bunga. Kung sa atin yan, mansion na, diba? Wow, ang daming bunga guys. So, pwede kayo tayo humingi. Tara sis, pasok tayo. Lapit ko kayo ulit. Hala, nahilo na kayo guys. Sorry po. As in, katabi niya lang yung sementeryo guys. Ito na ang sementeryo. Ayan yung mga nicho, katabi niya halos. Yung ano niya, yung garden niya sa likod, ayan ang view. Yan yung view. Oo. Diba? Ayong, inovertake namin kuno yung dalawang mag-asawa na yon. Tapos, ay, mag-asawa ba sila? Chinismis mag-asawa. Inovertake namin kanina, nauna pa sila sa amin. Ami, ano pala dito? Bus stop. Ay, oo. May bus stop. Alam nyo guys, isang bus lang ang dumadaan dito. As in, isa lang. Tapos, pag Sabado, Linggo, ay Linggo. Pag Linggo, wala pa. Oo, wala. Saturday meron, pero ilang oras lang. Wala, komportable masyado ang sisterette natin. Baka makatulog siya dito. O tara na, magsundo pa tayong bata. Alas pa to pa ako. Ay, inabutan tayo ng ulan, guys. Uy, ko. Hindi kaya tayo mapasman ito. Galing tayo mag-work, tapos nabasa tayo. Basa, Nakaano na ako nito. Basa pa ako ng konti. Ay, hirap kumita ng pera, guys. Naku po. Iano ko to nang magamit ko ulit ang aking kapote. Ayo. Maligo na ako nito. Magpahinga lang tayo kasi nga baka mapasma tayo. No? Katas nating nagtrabaho, magbike tayo. Tapos, pag maligo ka agad, naku, mapasma talaga tayo. Kaya, rest muna ako ng very slight bago ako maligo. Nasaan na ba yan? So, ganun yung trabaho, guys. Sa ngayon, yan pa lang ang work na pwede talaga ako na makaano pa. Mabantayan ko pa yung mga bata. As much as gusto ko magstay sa bahay, hindi pwede kasi kailangan natin kumita. Guys, kailangan natin magtrabaho. Mahirap man ang schedule. Nagkikita lang kami ni Dati Teba ng Sabado, Linggo. Kasi yung Monday to Friday. Kapag, uwi na siya o uwi na ako. Tulog na yung isa sa amin, yung ganyan. So, hindi talaga kami nagkikita ng weekdays. Weekends lang talaga kami nagkikita. So, as much as possible, minamaximize namin yung weekends namin. Minsan, meron mga weekends na nasa bahay lang talaga kami. Minsan, meron naman yung libot kami kasama yung mga bata. Kasi mga bata, kasama lang din namin ng buong araw ng Saturday tsaka Sunday. Yung Monday to Friday, halos, kunwari ako ngayon panggabi, makasama ko lang sila niyan. Mamayang 5 hanggang alas 7 lang. 2 hours lang. Yung gising sila. Si Kenneth, 1 oras lang. 5 to 6 lang. Kasi 6 matutulog na siya. Si Zoe din. Ganun lang. Pag panggabi, ganun ko lang sila nakikita. Ilang oras lang. Pero kapag pang umaga naman ako, ayan. Mali pala. Ngayon pala na pang umaga ako. Nabubo na tayo. Ano ba yun? Nalito na tayo. Ayun nga, ngayon na pang umaga ako. Nakikita lang kami 5 to 5. Tapos yung hanggang gising sila 7 or hanggang 8 si Zoe. Tapos kapag panggabi naman, ayan, kasama sila maghapon. Hanggang before sila hatid sa daycare ng 2 o'clock. So, ganyan ang buhay dito sa abroad, guys. Sa case ko, syempre, iba naman po tayo ng case, no? Ganyan ang schedule ko.
Kahit nasabihin mo nang naka-abroad, syempre, kailangan natin kumayod. Nasundo ko na ang dalawa, guys. Tingnan nyo, nasugat ang Kenneth. Hoy, kawawa naman ang baby. Kapawis din, Daar, saan? Pakaway dun. Dar. Dar, ibig sabihin doon. Punta daw kami doon. Ang ate, kumusta naman? Ate, may ano din sa kamay. Ang ate, hindi pa to natatanggal. Nung Sabado pa ito, Thursday na today. Hindi pa natatanggal talaga ang tattoo niya doon sa festival. Okay, sige po. Let's go. Yummy? Yeah. Pinagluto ko sila ng spaghetti, guys. Ano ito? Pinoy style spaghetti. Ayan ang kanilang dinner. Hindi ko na nga na-vlog kanina. Nabisi na tayo, guys. Kinabasa tayo. Uy. Sarap ng kain. Masarap po ba, ate? Upo. Yummy. Nilagyan ko nga yan ng hotdog, yung binigay nga ni mama kamakailan. Ate, sa mount mo po. Ate? Is it hotdog? Yes! Ako, parang nabruha naman itong ating dalaga. Masarap ito. Masarap ito. Very good. Good so. Ang Kenneth, masarap po, Ken? Ken, masarap po? Okay. Kain na ikaw. Kain, guys. Dito ko na i-end ang ating vlog at ang ating video. Katas nilang kumain ito, pahinga lang ng konti, and then liguan ko sila. Kasi tingnan nyo naman ang Kenneth. Punong-puno na naman ang sand, ang buhok. Tapos ang ate Zoe din, nakapaw. So guys, thank you so much for watching. See you all next time. Bye, ate Zoe. Bye, Kenneth. Swaya. Bye. Bye-bye.